marami pang marami pang mga nangyayaring dapat maungkat. Hindi lang sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao. Kung sa 2025 budget. Yun ang pinaka-crucial. Yun ang killer budget. Doon talaga nagkaloko-loko Naniniwala si Senate President Vicente Sotto III na kailangan pang ipagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng katiwalian sa flood control projects. Si Angel Pastor sa balita. Pabor si Senate President Vicente Sotto III na muling buksan ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Sotto, marami pang dapat imbestigahan, lalo na sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao. Binigyang diin din niya ang 2025 budget na tinawag niyang budget killer dahil dito umano nagsimula ang mga problema. So, and you support, sir, yung continuation pa rin ng hearing? Even after the privilege? Marami pang mga nangyayaring dapat maungkat. Hindi lang sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao. Kung sa 2025 budget. Yun ang pinaka-crucial. Yun ang killer budget. Doon talaga nagkaloko-loko Ayon pa kay Sotto, dapat imbitahan sa susunod na pagdinig ang mga personalidad na hindi pa nakakapagsalita. Kabilang dito si dating House Speaker Martin Romualdez upang maibahagi ang kanilang nalalaman sa issue. Dapat talaga ito, humarap na rin si Speaker. Lahat ng dapat natin ngayon ay maimbita upang magbigay linaw sa mga nangyayari. Dapat imbitahin. Sa ngayon, pansamantalang itinigil ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang pagdinig habang hinihintay ang sponsorship ng partial report ng komite. Kailangan itong mapirmahan ng hindi bababa sa 17 miyembro bago maipresenta sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lamang ang lumagda sa ulat, kabilang sina Sotto at Lacson at ilang iba pang senador. Nauna nang inaasahang ilalahad ni Lacson ang ulat nitong Lunes, ngunit ito ay naantala at wala pang ibinigay na dahilan. Samantala, hindi rin natuloy ang nakatakdang pagdinig noong April 14 dahil kulang umano ang sworn affidavit mula kay dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson na nagsabing may impormasyon siyang mag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing kontrobersya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Pinuna ni Senator Rodante Marcoleta ang mga pahayag kamakailan ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa umano'y malawakang katiwalian sa bansa. Si Sheena Torno sa report. Binira ni Senator Rodante Marcoleta si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagbabalik sesyon ng Senado nitong Lunes. Kwenesyon niya ang video statement ni Romualdez noong April 21 kaugnay sa malawakang korupsyon sa bansa. Ayon sa senador, hindi lamang ito simpleng pag-amin na may alam si Romualdez sa issue, kundi indikasyon din na maaari nitong ilahad ang mga pangalan ng mga kasamahang sangkot sa katiwalian. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi dapat ginagawang panakot o bargain ang paglalabas ng katotohanan sa isyu ng korupsyon dahil obligasyon ito sa mga Pilipino. Hinimok din niya na huwag magpa-victim at huwag ilihis ang usapan sa politika. Ayon pa sa senador, ang pangunahing isyu ay ang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno para sa flood control. If you create or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. Puna pa ni Marcoleta, hindi dapat maging selective ang pagpapanagot sa sinumang politiko o personalidad na sangkot sa flood control scandal. Una na ring nanawagan si Marcoleta sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Romualdez sa pagdinig upang matukoy ang posibleng mastermind at mga kasabwat sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikom bibig ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang
kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Matatandang itinanggi ni Romualdez na siya umano ang mastermind sa talamak na korupsyon sa gobyerno at itinuro sina Senator Cheese Escudero at Zaldico bilang nasa likod nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Tabla sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa overall presidential preference para sa 2028 national elections batay sa pinakahuling Pulse Asia survey. Pero tila hindi nagustuhan ng mga Tulfo sa Senado ang resulta ng survey. Si Sheena Torno sa detalye ng balita mula sa Senado. Ito ang naging reaksyon ni Senator Raffy Tulfo matapos lumabas ang Pulse Asia survey kung saan tabla sila sa 46% ni Vice President Sara Duterte sa overall presidential preference para sa 2028 national elections. Muling iginit ni Tulfo na wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo o kahit Vice Presidente sa susunod na halalan. Ayon sa kanya, mananatili ang kanyang desisyon kahit may panawagan mula sa publiko o kahit manguna pa siya sa mga survey. I don't want to commit the same mistakes that others committed. Mga elected officials, first term pa lang sila, and then after first term, tumatakbo sa higher office, higher position, they fail. Paliwanag pa ng senador, ayaw niyang maulit ang pagkakamali ng ibang opisyal na agad tumatakbo sa mas mataas na posisyon ngunit hindi nagtatagumpay. Dagdag pa niya, masaya siya sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador. Para sa kanya, pareho lamang ang layunin ng Pangulo at Senador ang maglingkod sa taong bayan. Sa tanong naman kung handa ba niyang suportahan si Vice President Sara Duterte sa 2028. Well, sa ngayon, siya pa lang ata ang very clear na tatakbo. Wala pa naman nakalatag na iba. Tingnan ko kung sino ka pa rin ng advocacy ko, so most likely yung support ako. Samantala may panawagan naman ang kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo. Baka pwede po sa mga susunod na survey, wag na ho muna isama yung mga pangalan po namin. Katatapos lang ho ng 2025, talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, please leave us alone. Ayon sa nakababatang Tulfo, mas nais silang wag isama ang kanilang mga pangalan sa usapin ng presidential race. Anya, sariwa pa ang kanilang karanasan sa mga batikos noong nakarang halalan. Dagdag pa niya, buo na ang desisyon nilang magkapatid na tumakbo muli bilang senador sa susunod na national elections. Ayon pa sa kanya, marami pang ibang posibleng kandidato na maaaring itapat kay VP Sara Duterte mula sa administrasyon o oposisyon. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na siya ang nagkomisyon sa naturang survey. Regular umano niya itong ginagawa upang masukat ang pulso ng publiko para sa 2028 presidential vice presidential elections. Sa hiwalay na datos ng survey, nanguna si Vice President Sara Duterte sa 51% habang pumapangalawa si Naga City Mayor Leni Robredo na may 43% sa mga presidentiable. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2 ng kasalukuyang taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.